Isip ko nung naalala ko tuloy yung classmate ko nung third year school pa ako nung 2003. Back to my YouTube channel mga kasama. Today is September 14, 2023. Exactly 2:30 ng hapon. Isang makbulong vlog na naman mga kasama. Huwag niyo akong palagpasin itong vlog na to. Tapusin niyo hanggang sa dulo dahil sigurado ko sa inyo na marami kayong matututunan sa vlog na to. Ako nga po pala ulit si Police Corporal Francis Brian C. Sagmakin na laging nagsasabi sa inyo na kung hindi pa kita subscriber, so please wag ka nang maya na mag-subscribe. Tapos lubos-lubosin mo na rin, i-hit mo na rin yung notification bell para lagi kang updated sa mga ginagawa ko vlog, mga kasama. Ngayon, pupunta ako ngayon sa Camp Brigadier General Vicente Pili Integrated School para mag-lecture ng crime prevention, awareness, and education. So, umpisa na natin ito mga kasama. Huwag na natin patagalin ito dahil excited na rin ako magturo. Ba na by virtue of Presidential Proclamation number 461 na nilagdaan ng dating Pangulo ng Pilipinas si Fidel V. Ramos noong August 31, 1994 na idineklara ang unang linggo ng Setyembre ay National Crime Prevention Week na layunin ito na ang lahat ng ahensya ng gobyerno pati ang mga miyembro ng lipunan ay dapat na makiisa at makipagtulungan sa mga gawain na may kinalaman sa pagsupok ng kriminalidad sa ating bansa. Kaya lagi ninyong maasahan ang Philippine National Police at tungkulin namin na masiguro ang kaligtasan ng bawat isa sa atin. Okay, magandang hapon sa inyong lahat. Ako nga po pala si Police Corporal Francis Brian C. Sagmakin. Okay, dati akong investigador sa Caloocan at ngayon dito na ako naka-assign sa Camp Vicente. Okay, dito ako ngayon sa harapan ninyo para magturo ng crime prevention, awareness, and education. Ituturo ko sa inyo kung ano ba yung crime, ano yung crime prevention, ano yung mga elements ng crime, paano ba nabubuo yung crime, tapos ano yung mga safety tips para makaiwas tayo sa krimen. Okay? I-discuss muna, ano ba ibig sabihin ng crime? Pag sinabing crime o krimen, ito yung paggawa ng anumang pinsala o magdudulot ng pangangig sa kapwa o sa tao na may kaakibat na kapalusan sa ating batas. Yun yung krimen. So, sumunod naman yung crime prevention. Ito naman yung mga dapat natin gawin upang hindi tayo maging biktima ng krimen. O ito yung mga dapat natin sa alang-alang para makiiwas tayo sa krimen. Sumunod naman, paano ba nabubuo yung krimen? So, meron tayong 3 elements ng crime. Yung mnemonics natin doon is mo. Yung una is yung motive. Mag-aaralan nyo to. Kasi kahit pa paano meron kayong idea pag nagkaroon kayo ng criminology. Tinuturo ko sa course ng criminology yung elements ng crime. So yung mga future na dyan, kung gusto nyo mag-police, so dapat makinig kayo kasi at least kahit pa paano may idea na kayo. So yung elements ng crime natin ulit yung motive, opportunities, saka capability. So umpisa natin sa motive. Yung motive, ito yung motibo. Yung kagustuhan, yung pagnanais na gawin mo yung isang bagay na alam mo naman sa sarili mo na labag sa batas. Yun yung motibo. So for example, halimbawa gusto mong nakawin yung cellphone ng classmate mo. So possible meron tatlong motibo doon bakit mo gustong nakawin yung cellphone ng classmate mo. Una, maganda. Hindi po sa maganda is hindi, ganito. Wala kang cellphone. Kaya gusto mong nakawin yung cellphone ng classmate mo kasi wala kang cellphone. Ayun yung motibo na pwede pumasok. Pangalawa, wala kang pambili. Ibibenta mo yung cellphone ng classmate mo para makabili ka ng panibagong cellphone na hindi magamit ka. Or pwedeng
Pangalawang posibleng motibo is galit ka sa classmate mo. Kunin mo yung cellphone nito para hindi nyo matik si jowa niya. Kasi yung jowa niya, crush mo. Ginawa mo pa rin. So yun yung motibo. Okay? Okay, next one na element ng crime is yung capability. Okay? O yung kakayahan na magawa mo ang isang krimen. Hindi porket minor ka or nasa usumbulan ka, hindi ka pwedeng gumawa ng krimen o wala kang kakayahan. Pero may mga exception dito, halimbawa yung mga PWD, yung persons with disability. Siyempre, halimbawa, pag totally blind, hindi mo naman kaya magnakaw kung parehong bulag yung mata mo. So yun yung sinasabi natin capability, yung kakayahan mo na maisagawa mo yung isang krimen. Okay? Yung last, yung opportunity. Ito yung napaka-importante na dapat natin pagkukunan ng pansin. Kasi kung meron kang motibo, meron ka kakayahan na gawin yung isang krimen, pero wala ka namang opportunity o yung pagkakataon na isa ko para yung isang krimen, walang crime na mangyayari. So, yung opportunity, yung dapat yung natin dapat natin pagkukunan ng pansin, dapat natin pigilan, dapat natin alisin yung opportunity. Kasi halimbawa, for example, gusto mong nakawan yung 7-Eleven, wala kang pera, di ba? So, paano mo magagawa? Paano ka magkakaroon ng pagkakataon kung yung 7-Eleven, alam naman natin na 24/7 yung security niya. Tapos sa loob ng 7-Eleven, maraming CCTV. So, meron kang motibo, meron kang kakayahan. Halimbawa, kakayahan mo, nagdala ka ng balisong, para hindi man laban yung yung cashier. Kaso nga lang, meron doon security guard na 24/7 nagbabantay. So, hindi mo pa rin may isasapapalan yung balak mo. Okay? So, yun yung patong elements ng right natin. Okay? For example, another example ng opportunity, di ba? Sa ating mga kabataan ng gusto, kapag may alak, alak. So, di ba? Mag-ingat tayo sa mga galaw, sa mga hilupa, ganit doon nagkakaroon ng opportunity na maisagawa yung masamang balak sa atin. Pwede tayo, pag nakawan, di ba? Pag dilasing mo na yung tao, pwede mo, kunin yung mga importante gamit ka. Ang mas worse pa doon, pwede mo, molestahin or alayin yung isang tao. So, masama yun, ha? Huwag yung gagawin mo. Discuss ko naman din sa inyo yung mga safety tips. Di ba meron kayong mga flyers dyan? So, meron tayong código ni Hammurabi. So, pwede lang mag-interact sa akin. Okay? Ano yung first na, na tips para makiiwas tayo sa krimen? Yan, tama. Napaka-importante niya ng communication sa pamilya natin. Dapat maging open tayo sa magulang natin. Pag tayong maglihim, kung meron tayong problema na pinagdadaanan, sabihin natin sa magulang natin. Huwag tayong matakot, huwag tayong mahiya. Halimbawa kung nagibigtaman ka ng pambubuli, o wag naman sana na-molestya ka, nakakalay ka ng kapitbahay, isumbong nyo agad sa magulang. Hindi huwag kayong matakot para matulungan kayo kasi sila din yung tutulong sa inyo. Tapos pangalawa, is yung communication ulit is sa pinakalis tayo, lalo na sa inyong mga kabataan, ugaliin natin na magpaalam. Okay, sabihin natin kung saan tayo pupunta, anong oras tayo aalis at uuwi, tapos kung sino yung kasama natin. Para yung mga magulang natin, hindi na aalala kung saan kayo hahanapin, di ba? Halimbawa, ito, 2 araw nang nawawala, yung pala nakidnap. O kaya ito, 2 araw nang nawawala, yung pala nakapar. So, dapat alam mo magulang kayo, kung saan kayo hahanapin, magpaalam kayo, okay? Tapos yung pangalawa, is maging alert sa paligid. Ayan, maging alert sa paligid. Habang discussion ko dyan. Okay, maging alert po tayo sa paligid. Paano yun? Meron tayong unang paraan para maging alert tayo sa paligid. Unang-una, huwag tayong basta-basta magtitiwala. Kahit kanina. Halimbawa may lumapit sa atin, tinanong yung pangalan natin. Saan ka nakatira? Kino yung contact number mo? Parang store lang, di ba? Tapos tinanong sa inyo, sino mga kasama dito sa bahay. So, wag na wag din yung ibibigay yung mga detalye. Kasi mamaya, masasamang loob yung mga yan, mahanap lang na check para, pag nakawag kayo, okay? So, wag magtitiwala. Tapos pangalawa is, maging alert tayo kapag tayo inasa pampublikong
lugar kung sasakyan. Halimbawa, nasa loob tayo ng jeep, huwag kayo maglalabas ng cellphone. Di ba pag nasa jeep tayo, pwede na nila hablutin. Kaya, huwag iwasan nyo na magsuot ng ng pintas o mga alarms dyan. Kasi pwede rin na hablutin. Tapos iwasan nyo maglagay ng cellphone o kaya ng wallet sa bulsa ninyo. Kasi pwede rin niyang dukutin. Tapos ang isa pa, is iwasan ninyo pumunta sa mga matataong lugar o yung mga siksik kagaya ng sa MRT, sa bus, saka sa overpass. Hindi nyo alam pagbaba nyo ng bus o kaya pagbaba nyo ng overpass, wala na yung cellphone ninyo, yung wallet ninyo. Okay? So maging alert tayo sa paligid. Tapos meron pa, kapag sasakay tayo ng taxi, so dapat picture na ninyo yung plate number. O kaya, hindi nyo na picture na yung plate number, picture na nyo yung ID ng driver. Kasi, mamaya yung driver na, kung taxi na sinakyan ninyo, isan ho, full dapper. O kung paano nyo i-report yun sa police kung wala kayong identification. Okay? Tapos meron pa, halimbawa kung nasa punto na kayo ng pang-hold up. Halimbawa, ito tinutukan ko, uy, baril, may cellphone mo. Anong gagawin ninyo? Malalaban ba kayo o ibibigay nyo na lang? Ibigay ka lang. Tama, ibibigay nyo na lang. Tandaan nyo kahit gaano kamahal yung cellphone ninyo o kahit gaano kalaki naman ng wallet. Kahit gaano kalaki yung laman ng wallet ninyo, tandaan ninyo, yung buhay ninyo nag-iisa lang. Hindi pwedeng palitan, hindi na mababalik. So dapat, ibigay nyo lang natin yung gusto ng mga hold-upin. I-share ko lang po sa inyo kasi naalala ko yung classmate ko nung high school ako, third year ako, 2003 July 26. So yun, dahil sa 3310 na cellphone, naging hindi siya yun ang buhay ng classmate niya. Kasi na-hold up siya dun sa Quezon City Memorial Sinigel. Kasama niya yung jowa niya. Ayun, hindi niya binigay yung cellphone niya. Sipin niyo yung cellphone na yung keypad lang, 3310, pero nasa magkano doon yun, nung panahon na yun, nasa 2,000. Pero ngayon ang 3310 na na-face out na, di ba? So kapag naalala ko yung 3310 na cellphone, naalala ko yung classmate ko nung third year ako. Ayun, binabili siya dito, saka dito. Ayun, patay na siya. Kaya, yun, nagsilbing aral sa amin yun na pahalagaan ang buhay natin. Okay? Huwag na tayo manghinayang sa gamit natin. Ang importante yung buhay natin. Okay? Ano pa ba na maging alert tayo is, huwag natin, ito, gusto ngayon ng social media, di ba? Huwag natin i-divulge kung saan tayo nagpupunta. Halimbawa, 3 days vacation with my family in Boracay. O 5 days vacation in Tagaytay with my family. So may tendency papapasay ng kapitbahay nyo. Hindi mo pala alam yung kapitbahay mo, isang pati kang magnanakaw. So pag uwi ninyo, parang yung bahay ninyo, parang sinahan na lang, di ba nawala na yung mga mahalagang. Kaya dapat yung mga lakad ninyo, huwag niyong ipagsasabi or huwag niyong ipag-post sa social media. Okay. Ano yung next step natin ulit? Yung pangatlo? Yan, hindi natin yung sasamahan natin o yung kakaibiganin natin. Bakit? Lalong-lalo na sa inyong mga kabataan na masyadong magpupuso. Gusto lagi, may experience yung lahat. So dapat, piliin natin yung maiging yung mga kaibigan na sasamahan natin. Kapag alam natin bad influence, iwasan na natin sila. Okay, di ba may kasabihan na St. Peter's, St. Peter's, flock together. So itong grupo na kabataan na to, magkakaibigan sila, mga manginginom. So ibig sabihin, manginginom na rin sila. Kung itong grupo na kabataan na to, katingero, so sumama ka pa sa kanila, hindi nahawa ka. So kaya dapat talaga natin natin yung mga kaibigan natin, yung magtutulak sa atin sa tamang ganda. Okay, next week natin. Yan, wag na movie. Okay? Di ba may golden rule tayo? Ano yung golden rule natin? Yun, do unto others as you would have do unto you. So, ibig sabihin sa Tagalog, kung gagawin sa kapwa mo na ayaw mong gawin din sa'yo ng kapwa mo. Di ba? Huwag tayong mambubuli. Bakit? Kasi nagpupos nila ang depression. Okay? Hindi nyo alam, mamaya nang bully kayo ng isang tao, pag
paglabas nyo ng gate, yan yung mga na kayo, di ba? Huwag kayong mambubulit. Saka kung kayo ay nakaranas ng pambubulit, huwag kayong matakot o mahiya na i-report din sa teacher ninyo kaya sa magulang ninyo. Kasi napaka-delikado ng gano'ng ganong sitwasyon, yung pambubuli. Kasi may iba dyan na naawit yung pag-aaral. Okay? Huwag tayo mamubuli. Next tip. Yan, wag magbisyo. Napaka-importante niyan. Alam nyo ba na maraming namamatay sa aksidente sa motor? Anong dahilan? Ayan, very good. Di ba? Nagtatrike na, nakainom. So kung hindi naman natin kayang mag-drive, dahil sa kalasihan natin, huwag na tayo mag-drive, okay? Pangalawa, dyan sa wag mag-bisyo is, kung alam naman natin sa sarili natin, may mga umiinom ba rito? Nalagay pa ako ako yung umiinom. Okay. So kung alam niyo naman sa sarili ninyo na hindi nyo kayang kontrol yung sarili ninyo, nagwawala kayo pag nakakain ito, nananakit kayo, nagbabago ito. So mas maganda, huwag na kayong uminom ng alak. Kasi hindi nyo kontrol yung sarili ninyo. Pwede pa mamantong saan yan? Sa TV. May hinawakan akong kaso na kalookan, mga lasing, anong ginawa, nagtagaan. May nagpa sa akin yung ebidensya, kumuha na ng samurai. Naiwan sa alak. Okay? Huwag tayo mag-bisyo. Tapos meron pang isa, sa huwag mag-bisyo, ito yung napaka-importante sa lahat, lalo-lalo na sa ganyang yung buhay namin. Huwag tayong magdodroga. Huwag na magsusubukan ng tumigil na magdroga. Unang-una, hindi dahilan ang kahirapan para magtulak tayo. Para magbenta ng shabu, hindi dahilan ang kahirapan. Pangalawa, hindi rin dahilan ang problema sa buhay para kumano tayo ng pinagbabawal na gamot. Kasi dati nasa custodian ako, may mga preso doon na ang dahilan kung bakit mga pinagbawal na gamot. Alam nyo kung napakababaw, iniwan ni jowa. Di ba? Iniwan ang asawa para makalimot daw. So ngayon pang ilang kulong niya na 4 na. Hindi pa rin nagbabago. Kasi nga, yung utak nila, kasi yung utak nila, kontrolado na ng shabu. Kaya wag yung, susubukang tumigil na pinagbabawal na gamot. Dahil sigurado na pag trinay niyo yung drugs, yung shabu, sira yung buhay ninyo. Hindi rin yung buhay ninyo, pati na rin yung mga tao na kapaligid sa inyo is maapektuhan. Okay, kaya wag tayo mag-drugs. Next tip is, ayan, napaka-importante niyan is, makinig sa magulang. Okay, share ko lang ito, meron kaming patient nung last June, 15 years old siya. Dinala siya nung tatay niya sa amin kasi nahihilo, nagsusuka, tapos masakit yung tiyan. Anong tingin nyo? Buntis? Hindi siya buntis. Hindi. Sinabi ng tatay is uminom ng Biogesic. Oo, nag-overdose siya. Alam niyo kung bakit? Kasi pinagalitan siya ng nanay niya kasi hindi siya pinayagan ng nanay niya na sumama sa live swimming. Kaya ayun yung ginawa ng damdam. Kaya masasabi ko sa inyo, kapag pinapagalitan tayo ng magulang natin, magsasaka yung loob natin. Kaya ako na sinasabi kasi hindi porket sa rin ako magulang kasi alam naman natin na walang magulang ang mag-aahangat ng kapahamakan sa kanyang anak. Kasi kaya tayo nila pinagsasabihan kasi para sa atin din. Okay? Tapos ano yung last tip? Yung last tip? Last na ba yun? Then meron pa tayong last tip dyan is yung magdasal. Magdasal tayo, hindi tayo ng protection at ilayo tayo sa pahamakan ng ating buhay kapan. Okay? Ako bilang isang pulis, lagi akong sinasabi na paglalabas ako ng bahay. Ito yung mantra ko eh. Lagi nyo nito, sana ako tayo nito. Okay ba? Opo. Sa pinalabas kayo, lagi nyo sasabihin na hindi ito ang huling araw ko sa mundo. May magandang plano ang Diyos para sa akin. Okay ba sabihin natin sabay-sabay? Opo. Okay, ulit ha. Hindi ito ang huling araw ko sa mundo. May magandang plano ang Diyos para sa akin. Okay, 1, 2, 3. Hindi ito ang huling araw ko sa mundo. May magandang plano ang Diyos para sa akin. Okay? Ayun yung mga tips na binigay ko sa inyo, okay? Kaya dapat, mahalaga na magkaroon tayo ng alam
lamang sa crime prevention because safety is our first priority and crime prevention is everybody's concern. Okay, yun lamang po. Maraming salamat po sa pakikinig.